magkadto dire, kag magsaylo naman sa piyak. Kay man dual citizen ka. Amo ng realidad sa tumulo o subong. Kung hindi dual citizen, nagapangabuhi sa boundary nga ginatawag. Boundary. Lapit sa boundary. Kalibutan, Diyos. Sister namin, kung duway, no? Hindi? O, tita mo man tumulo o gabaka. Kay man, kung may benepisyo sa Diyos, dito ta. Kung may benepisyo sa kalibutan, kagalipayan, dito man ta. Ay, masubong ang kamaturan. Kay samtang nagalawig ang biyahe mo sa Diyos, nagabuka ang dalan. Di mano ka masplit? Hasta mintras pa, anon mo ng paglakat mo. Kabudlay maglakat nga baka ka. Kay way ka balanse. Laban-laban nga baka nga tumuloo, tumba na brad. Kaya hindi sure ang ila panindugan. Budlay mga kauturan, kung klase ka sang tumuloo, nga ginavalue mo yung imo pagtuo based sa attendance mo sa simbahan. The value of your faith doesn't depend kung pila ka gatherings na atinan mo, sa pagtumbo o kagpalakpak mo mga kauturan. But the value of your faith is based on how you keep the spiritual truth nga arasi mo. Kung paano mo ginakip ang ginahatag sa Diyos sa imo nga kamaturan. Because mga kauturan, kadamo man tumuluo nga mo na siling ta. Nga on and off sa simbahan ay palang, dason Domingo, why naman? Ambot, anong problema nila? Ba't bulahan ka kung kada Domingo nagatingwa ka nga hari ka di mga kauturan? Kay man ikaw man yang i-bless ang Diyos, hindi sila. Ang laban-laban, mga tumuluo nagaduwa-duwa perme mga kauturan, kagluya, laban-laban, madala sang kalibutan. Why sila kusog manindugan mo? Kay man nagayaob sila sa presyo sang kalibutan. Tiyan mo man na, makumparar mo, ano bala klase sang isda ang nagago with the flow? Kung hindi ang masakiton, ang patay. Liwat. Medyo tayo lang nakabate. Trivia question. Ano klase sang isda nagago with the flow? Kung hindi masakiton, patay. Abi nyo, tanan dire sa church, buhi spiritually, kada mo, di gina-CPR kada Domingo. Kay man sa ila panimalay, wala man prayer life mo. O liwat. Way ga kasend ang mensahe. Liwat. Damo tumuloo, wala prayer life. Kaya kundi mas baskog. O mag-response ka, matago mo, imo sala mo. Hindi ka mabalaan nga ikaw na. O gwapo gali. Ari pagid, damo man tumuloo kung wala ga prayer, wala pagid ga basa. Isang Bible nga ginatawag. Tuduhon ta pagid. Dugay ka na sa church. Damo nag-agi si mo nga kwarta. Kanami isang cellphone mo. Kanami isang bayok mo. May salakyan ka. May service ka. May kwarta ka. And yet, hasta subong, wala ka sang ay, alapakta nila. Perti ka sagad. Ibasiya mo ka muna. Hindi man. Ari pagit ang lala. May Bible. Wala ga. Pakta naman nila. Nga ang Bible, nagatinira lang sa balay, kapila na mayabukan, kay way bukad-bukad. Kay man way makutuka, brad mo. Hindi man ko mag-in charge ng prayer meeting, sister. Hindi man ko mag-exhort, nga mabasa ko, be. Way man ko wali, brad, sa Domingo. Na, diba? Galinong kita. Kay manda mo kita, dire-dugay na, way pa Biblia. Ito din sulto na, but forgive me, mga kauturan, kung nasakitan ka mo. Apang kung hindi tani pag-iwali nga mo ni klase nga pagwali, astasan o matulugan lang ka mo, mga kauturan. And yet you will appreciate sang reminders ng Diyos. Nga kabay pa, dasong simana, may Bible ka na. Kagtani kung pagbakal mo sang Bible, basahon mo man. Kagtani sa kada pagbasa mo, maintindihan, kagikabuhi mo man. Amune ang tumulo o mga kauturan, wala nagaayuhan sa Diyos. Kay man, bisan tutom sila kada Domingo, ara sila, and yet wala man sila personal nga devotion sa Ginoo.
And for such a time as this, mga kauturan, hindi na pwede nga hasta mintras sa munang batasan mga tumulo ka sang Diyos. Kay laban-laban, tiwalag, kagligwa kagid sa kamaturan, magabot ang Diyos. Pinsaran nyo, brethren, pangunaunaan nyo, magabot ang Diyos, pamangkoto niya ka. May Bible ka, ha? Liwat, ihutik ta lang. Nagapangamuyo ka man? Oh, liwat. This is the harsh reality. Pinsara, judgment day maabot, ara ka matubang ka sa Diyos. And yet the only reason nga why kakasulod sa ginarian kay man, ginagmay lang mana. Kada Domingo mawali man si Pastor JR, si Pastor Edelbon, si Pastor Reinhard Saison, mawali man. Si Pastor Jerky, masolwining kag ministry man sa amon. And yet, mga kauturan, siling sang Diyos, sa pulong niya, thou shall meditate the word of God day and night nga ginatawag. Oh, si Mordecai, sabi nyo, daw wala lang. It is an believer nga kanami, nga example, mga kauturan, pinsara nga pressure. Nga siya na lang bilin nagatindog, why gayaob sa kalibutan, mga kauturan, and yet he took a stand para sa Diyos. Amo man ang gusto tanis ang Diyos. For such a time as this, mga kauturan, manindugan kita sa aton pagkatumuloo. Whether sa ordinansa nga i-obey mo sa tanan, mga kauturan, hindi ka magpili sa pulong sang Diyos, mga kauturan. Whether may problema or pressure or wala, mga kauturan, ang Diyos dapat tumanon mo gid ang pulong niya. Bisan sa ordinansa lang kadamo sa aton, mga kauturan, kakulangan sa Diyos. And yet, grabing Diyos, ginatagaan niya kasi gyapon kabuhi para magbago. Ginatagaan ka sa Diyos tsansa para mag-obey liwat. Pinsara, kita gani, grabe nga atong pagyaob, kag yes sir, kag respeto sa gobyerno. And yet sa Diyos sa ginharian, sang King of Kings and the Lord of Lords, why kaimo ya sang respect and honor? Just because naanad ka na mo, nga dual citizen ka, mga kauturan. Sino dire citizen lang sang Diyos? Alsa kamot be? O duwa-duwang iban? Liwat! Sino ding citizen lang sang Diyos, mga kauturan? Kabay pa, hindi dual. Iba si makibot kami, ay si Brad, ato na to ya. Nagsaylo na to reliyon niya. Di ka gwanta sang wali, ay kaya siya ginaigo. Ay, tanindihan mo na, mga kauturan. At this time, mga kauturan, si Mordecai, grabing problema. He was a Jewish man of God, chosen people sila, and yet amuning trouble naglabot. Nahibaluan niya, mga kauturan, nga amuning problema sa ilang nga komunidad as Jews. So ginhambala niya si Esther, mga kauturan, nga amuning plano ni Haman nga pangpapason kami tanan, nga way kami sala. He was really ginatawag inosente, mga kauturan, and yet bangod sa kaugot ni Haman, sila nasa threat nga patyon sila, mga kauturan. So si Esther, mga kauturan, ginhambala niya. And at this time, mga kauturan, siling niya, are, hindi ko pwede. Hindi ko pwede. Kay man, budlay. Kay man, may layi, mga kauturan. Siling ni Esther, mga kauturan. At this time, siling niya. In chapter 4, mabasahan mo, ginadang pamugong niya. And at that time, siling niya kay Mordecai. Niya, hindi ko pwede, guro, kay there is a law. At this time, siling niya. If you would go sa specific verse, mga kauturan, basahon tadra, Esther chapter 4. Na in chapter 4, mga kauturan, siling na nadra, let's start with verse 10. Nya again, Esther spake unto Hatak and gave him commandment unto Mordecai. In the next verse, nya, all the king's servants, king's provinces, or people of the king's provinces, do know that whatsoever or whosoever, whether man or woman, shall come unto the king into the inner court, who is not called, there is one law of his, among pagpatyon, except such to whom the king shall hold
the golden scepter that he may live. Nya upaapang, why ko ginpatawag? I have not been called to come in unto the king these 30 days. Nagaproblema sa kay, kung magsulod ka to ya sa trono sang hari, sa inner court siya, pwede ka patsyunin sigida. Kung why ka pinantawag. So, ang reply, mga kauturan, ni Mordecai kay Esther, in verse 12, ya, amo na ginambaya kay Mordecai, ang hambal ni Esther. Yeah, then Mordecai commanded to Esther, think not sa imo kaugalingon, nga ikaw mga luwas sa balay sang hari, labaw sa tanan nga Hudiyo. For if you altogether holdest thy peace at this time, niya kung maghipos ka lang, then shall their enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. Niya lain ang maluwas nga nasyon. Apang ikaw kag ang imo panimalay sang imo ginikanan shall be destroyed. And amo ni siling nyo? And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this. No, ang phrase nga for such a time as this, it is really complex kung panumdumon mo. But at this time, Mordecai was pleading to Esther, not only as a threat or warning sa iya nga mapatay man sa kunway sa ubrahon. Apang gin-encourage siya mga kauturan, si Esther, nga at this time, kung way ka ubrahon, mapatay ka man pila kadlaw. Madalahig man panimalay sang tatay mo. Nya mo niho, way ka bala kabalo, or sino balang kabalo, nga nagkari ka sa ginarian sang Diyos for such a time as this. Kasubong sa sini na tinion. And at that time, mga kauturan, Esther was moved sa sina nga phrase ni Mordecai. Kag siling niya, tisigya, bahala na da. Resgohan ta, sakripisyohan ta, bahala na da. Nya if I perish, then I perish. Sa Ilonggo ka nami na, nya patay kung patay. Taniya mo man na, sa Diyos mga kauturan. Now let me ask you a serious question. Sa pagpangalagad mo sa Diyos, when was the last time nga masiling mo, nagrisgo kagid pagpangalagad? Abi, when was the last time man, nga sa panimbahon nagsakripisyo kagid para mapahamuot mo ang Diyos? When was the last time that you have said nga, ti bahala na da, Diyos na malang makasarang, kay man problemado ka, and yet you have chosen to come sa simbahan? Abi, when was the last time nga naghatag kagid sang imo bugos nga tanan, nga gin-sacrifice mo, nga way kagid bilin, para lang matuman ang pulong sang Diyos? And at this time, I'm sad to tell you, amuning a generation, and in this time, mga kauturan sang kalibutan, ang tumulo o way na naanad mga lagad sa Diyos nga may sakripisyo. Ni what? Kay nagalinong kita. Kung hindi nagahipos, nagatulog ang iban. At this time, for such a time as this, mga kauturan, kadamaan sang tumulo, nagakadto lang sa simbahan, nga wala tuyo, magpahamuot sa Diyos. Kadamo tumulo, bisan dugay na, and yet when they come to church, they don't expect something from God. Nga ma-expectar sila, kay why man sila effort nga ginahatag sa Diyos. Don't you know, ang kanami nga panimbahon nga matawag is when all the congregation will sacrifice themselves para magpanaog ang Diyos. And let me repeat it again, kung ang tagsa-tagsa sa sini nga kongregasyon will have their own sacrifice kag risgo para magdayaw kag simba sa buhi nga Diyos, it is inevitable para sa Diyos nga maggiyo mga kauturan. Hindi mapunggan sa Diyos mga kauturan nga maggiyo ka magsabat sa tanan nga pagpangamuyo. Why ka mo kabalo? Nga ang Diyos nga ginaalagad nyo, daw maano na maggiyo sa kada panimbahon? And yet, He is just waiting for us to draw near, mga kauturan. Nga kita una magpalapit, mga kauturan. Kaya munang pulong niya, nga if you draw nigh unto Him, He will draw nigh unto you.
And let me remind you, the best time sa imo kabuhi nga magsimba ka, magdayo sa Diyos, is the time that when you don't feel like doing so. Let me repeat it again sa Ilonggo. Ang pinaka-the best, pinaka-nami nga tinion, nga magsimba, dayaw sa Diyos, alagad sa Diyos, is when the time and moment, away kagana. Have you experienced that? Nagkadto ka lang sa simbahan, kinaanad ka, why ka kusog, kay problemado ka, subuan ka, kay da mo nagkalatabo sa kabuhi mo, and yet you decided to come to church, why ka man gana tani magpalakpak kag dayaw sa Diyos, and yet you have tried nga magpalakpak kadali. And after that, ang palakpak mo nagaamat-amat kusog, nga nagakusog, ang imo pagdayaw, nagasagit ka na. Kay man, you know that He is worthy sa gyapon, mga kauturan, regardless ang imo sitwasyon. Kaya ang kaayo kag katakos ang Diyos, wala na basar sa mahimo mo. Wala na basar sa sitwasyon nga ginaagyan mo. Because God is still good anytime, anywhere sa kalibutan. God is still faithful when you were unfaithful, mga kauturan. Abi nyo, nagapanaog ang Diyos sa manami nga mga kanta kag music, mga kauturan? No! Abi nyo, nagapanaog ang Diyos sa maayo nga manugwali kag grabe magwaswas? No! Abi nyo, nagapanaog ang presensya sa Diyos kung ang tao nagapungkok at pamati lang? Hindi, mga kauturan. The only key kung gusto nyo manaog ang Diyos is you're willing to sacrifice something sa Diyos. That you will risk something for God at this time, mga kauturan. That you have decided nga nagkarek kuya sa simbahan because I need something sa Diyos. Tingwain nyo karon nga bisan sa pamalakpak, tagain nyo bala burden nga ginatawag. Sa inyo pag soul winning sagwa, tagain nyo compassion sa tao bala. When you pray for somebody for healing, mga kauturan and deliverance, try nyo bala opdigog makakaluoy sa ila. And you will notice and realize nga ang Diyos magiyogid. And I was secretly smiling kagina sa panimbahon, kay kagina brown out, way pa kuryente. Kamalo ka mo, brethren, na namian ko. Kay man, mabatian mong pagdayaw sa mga tao sa Diyos kung way kuryente. Oh, mabalaan mo kung sino gid ang makanta sing tudo. Mabalaan mo gid sino mamalakpak sing tudo. Mabalaan mo tuod nga manog dayaw kay man bisan way music masigi na sa gyapon. Ugaling kisa nagaduwa-duwa ta kay man nahuya kita sang tingog ta. Libagon ko bibrad mo. Hindi ko namin tingog gambal ni Mrs. And yet God doesn't care about the pitch of your voice. But He wants to hear you sing, mga kauturan. Regardless ang imo tono, mga kauturan. Nga bisan libago na para sila, and yet sa Ginoo perfect pitch ang tawag. What a wonderful God, mga kauturan. And at that time, mga kauturan, si Esther was troubled. Nga siya mismo, she knew nga kilanlan, may aragid sa sacrifice nga mahimo, mga kauturan. Because God cannot pour out sang iya providence kag pamalagyan kung wala ka sakripisyo nga ihatag. And that was the perfect moment na pamatud-an ni Esther, mga kauturan. And at that time, nag-decide siya. Niya Esther chapter 4, verse 16. Dire nag-decision si Esther, mga kauturan. Niya, sige, gather together all the Jews that are present in Shushan and fast ye for me, neither eat nor drink 3 days, night or day. Ako kagang akon maidens, ma-fasting man. And so will I go in unto the king which is not according to the law, kagamuning siling niya. Yeah, and if I perish, I perish. Katahong, mga kauturan, nga statement sa iya nga parte, mga kauturan. Because at that time, why naman sa may mahimo? Because kilanlan man sa kaluwasan, mga kauturan, sang Hodeo. Hindi ya gusto, mga kauturan, nga why siya may maubra? Nga siya lang yung maluwas kay Reyna sa. But siling niya, sige, himuuntang mahimo ta. And at this time, why siya nagsiling nga, ako bahala? Kisa man namin yan, kaman sa tao, magambala mo na mo. Ako bahala si mo, brad. Ako bahala.
Ate, tuod, bahala sila. Ikaw kaluluoy. Amo na budlay, mga kauturan magsalig sa tao. So at this time, Wes na nagsalig sa kaugalingon niya. And siling niya, mga kauturan. Niya ari ay, ma-fasting ta. Mga muyo ta sa Diyos. 3 kadlaw, kagabi. Niya may-unite ta. Mga muyo ta nga, ang Diyos masabat sang aton. Nga plead sa iya. And I will go in unto the king, bisan hindi according sa layi. And at this time, si Esther, manotis mo, kabuot nga babayi. Kay man, hindi man sa dalok na siya lang nagsiling nga bala. Siling niya, ako kagang akon maidens, ma-fasting man. Mga muyo man kami. And I will go in unto the king, and if I perish, I perish. Spiritually, dire mo makita ang power sang unity, prayer, and fasting nga ginatawag. Let me explain something sa inyo. There's power when the people of God dwells together in unity. Kabalo si Esther, niya kung tinguban ta niya pangamuyo kag fasting, why imposible sa Diyos? Mahamuot ang Diyos. Matthew 18, for whether 2 or 3 are gathered in my name, there am I. And that's why hindi ka mo matingala nga kada simba nyo ara ang Diyos. Because you are united as one nga nagadayaw. Apang ang problema man sa church palarios lang tangalan nga Pentecostal. Isa man ta kasimbahan, takuling church. And yet ang mga tao sa sulod, divided. Liwat, ipabati ko. Ang tao sa sulod, sang simbahan, bisan nagatingob physically by appearance, and yet, they are divided sa sulod. Some of you nagkaridiri kay man naanad. Some of you nagkaridiri kay man may business ka. Some of you nagkaridiri kay man may tuka ka. Some of you nagkaridiri kay naagadan ka. But if you put that in one intention, nga masimba ka mo kagdayaw sa Diyos, mga kauturan, why duwa-duwa ang Diyos magiyugid ya? And there's power sa sina nga unity. Dugang pagid, kung kita nag-unite sa pagpangamuyo sa isa kag isa, may mahimo ang Diyos. Nga amasiling ko na, kadamo tumuluo sa aton subong, that they were a product sang prayer kag fasting. Don't you realize, don't you accept that gratefulness sa imo, nga kung why may nagpangabuyo para si mo, ginfastingan ka tudo-tudo, why ka man diri subong. They were your spiritual covering, mga kauturan. Don't you know, apostolic babies, kung ang ginikanan nyo nag-give up na early pa lang, mga kauturan, bangod sang kaboy nga kabudlay, why man ka mo subong? Woo! Siling mo, apostolic baby ka, why ka experience? Imo mother and father has a great experience sa pagpangalagad sa Diyos. Nasakupan ka sang spiritual covering nga ginatawag. Nga at the time nga why ka panimuot, mga kauturan, and yet there were people praying behind your back, mga kauturan. Nga ikaw gamiton pilakadlaw, that they were praying, sila hindi magtaliwan sa sini nga pagpangalagad sa Diyos because they know how great their God is, mga kauturan. Hindi ko yung magpati nga ang prayer, wala sing power, mga kauturan. And I've been believing since then, mga kauturan, nga may gahom sa pagpangabuyo, mga kauturan. May gahom mag-fasting, mga kauturan. Because God still answers prayers nowadays. And for such a time as this sa kalibutan, kag sa atong pagpangalagad sa Diyos, there are people waiting for you, mga kauturan. There are people nga kilalan pangamuyuan nyo, pastingan nyo, mga kauturan. God might not answer it by a week or 2 or by month or a year. Sometimes it takes decades, mga kauturan, magsabat ang Diyos. But as long ang Diyos nagasabat, wala kaso ano kalawig, mga kauturan. As long as God hears our prayers, mga kauturan, may chance kag hope ang aton tanan. Kanami isang Diyos, mga kauturan. He's been waiting ever since, mga kauturan, nga kita tutuman ta united in prayer and fasting. Kadamo kalag nga na-lost
sa sini nga kamaturan. Kadamo kalag nga nag-backslide sa sini nga church. But I'm not closing the doors for them. Kaya ang Diyos way nagsara. You don't have the right, mga kauturan. Mag-close ang pertahan sa simbahan kung ang Diyos nagatawag pa kang nagahatag tsansa sa tao. Even if you don't like them, mga kauturan. Even if you do hate them, mga kauturan. And yet, kung ang Diyos may plano sa kabuhi nila, hindi mo mapunggan ang Diyos. You know what you can do? Pangamuyo para sa ila. Fasting para sa ila. Because you are also a product of prayer and fasting. Nya pinsan nyo, kung ang inyong utod sa simbahan, why ka mo ginbalik-balik para maghagad simba? Nagsimba ka bala? Basiway man kay manatakaan ka na lang mo sang sagayahagad mo. And yet, it's been a blessing sa imo. Kay why ka kabalo, behind the scenes, grabe ng luhod ya sa Diyos. Behind the scenes, grabing fasting anaya, nga kabaypay ka matandog sa Diyos. And here you are. Providence ang Diyos, mga kauturan. Nga ang pangamuyo may power, mga kauturan. Ang fasting may power, mga kauturan. Kung tinguban tatanan. And kanami, nga example, nga kita kung one accord, mga kauturan, ang Diyos may mahimo gid, may movement gid nga matawag. Ang doktrina, ang belief nga ginasaligan nyo, nga apostolic, dara nagalin. Acts chapter 2. Ang mga apostles, they were in one place and in one accord. With one purpose. Kabala ko mo anong natabo da saon? There came a sound of a mighty rushing wind. Nga grabing outpouring sang Holy Ghost, mga kauturan. Di mahimo man nasubong sang Diyos. Kung one accord kita tanan, wala imposible sa Diyos, ha? Mahimo gid ang Diyos paagi para mag-pour out, mga kauturan. And at that time, na-explain isang pulong sa Diyos, kanami gid kung one accord ang tanan-tanan, mga kauturan, sa pagsimba. And I want to conclude sang sininga mensahe, sininga adlaw, just to give you the encouragement and strength mag-ayo sa Diyos. Why natapos ang story ni Esther sa paghambalya, if I perish, I perish. Kadaman sa aton ang nahibaluan ta sa istorya ni Esther, mga kauturan, hasta lang sa amo nga layi, or hasta lang sa amo nga hambalano niya. Nga abi niya napatay si Esther, pagambalya, if I perish, ginpatay sa how? Why man? Kanami nga key or heart sang mensahe, mga kauturan, makita mo in the next chapter. Esther chapter 5. There's this thing nga siling niya kagina, ni Esther na mugong sa kay Mordecai siling ta. Nya, hindi ko pwede pagpalapit sa hari. Hindi ko kakadto sa inner court nga ginatawag. Unless, i-hold out niya ang iya golden scepter para tugta niya ko. Amo ning ginakahadlukan ni Esther, mga kauturan. Now, realize these key points sang sininga story. Amo ning why gaka-imply kis asang tumulo o, mga kauturan. The king's inner court, let me explain, mga kauturan. Ang king's inner court, it is a highly restricted private area within the royal kingdom or palace. Meaning, ara sa sulod. It is located in the front of the throne. Ara sa atubangan sang trono sang hari. In the inner sanctum. Nya, only trusted individuals and those who are favored can stand before the king sa inner court. Now, the golden scepter is like this. It is a rod or staff, do gamay nga baston, na crafted in gold and beautiful jewelries. But ang simboliya mo niyo, it symbolizes royal authority, sovereign power, and divine favor. It represents a king's mercy and approval to approach the throne. Another one, a king nga naga-extend sang iya golden scepter is allowing that individual to approach him without facing death or consequences. It is a sign of favor, acceptance, and protection para sa individual.
Now, Esther chapter 5, beginning at verse 1. Now, take note of those definitions. Now, it came to pass on the third day that Esther put on her royal apparel, nagsulob sa sanyabayo, and stood in the inner court of the king's house. Hindi pwede dapat. And yet, he stood in the inner court of the king's house, over against the king's house. And the king sat upon his royal throne in the royal house, over against the gate of the house. Next, and it was so, when the king nakita niya si Esther, the queen, standing in the court, that she obtained favor in his sight. And the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. So Esther drew near and touched the top of the scepter. Next verse, then said the king unto her, Nya, anong imo request? What is thy request, Esther? Kay ihatag sa imo. Even the half of the kingdom shall grant you access sa imo request. Let me tell you today, mga kauturan, for such a time as this, it is the perfect time nga magkari ka sa inner court sang Diyos. For such a time as this, nga kabudlay sang kabuhi, mga kauturan. Perti ka problemado, perti ka pegado sang kabuhi. For such a time as this, nga kada mo heartache sa inyo pamilya, kada mo pain nga ginaagyan sang imo nga pagpangalagad sa Diyos. For such a time as this, nga ikaw namugnaw na kag nahadlok na sa Diyos, nga abi mo hindi na magsapak ang Diyos sa imong magpalapit ka. Well, I got good news for you. The King of Kings is waiting in the inner courts. The King of Kings is just waiting for you to draw nigh, mga kauturan. He is ready to raise His golden scepter, mga kauturan. Nga tagaan ka pabor, kag kung anong ginaayo mo sa iya, ihatag ya sing wala sing duwa-duwa. Nya siling niya, ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you, mga kauturan. Ano da ang hindi nyo maintindihan, mga kauturan? That when you come to the inner courts of the living God, there is a great possibility nga 100% sabton ka sang Diyos. And this is the trend for such a time as this, mga kauturan. Hindi mo na masaligan ang tao kagang kalibutan. For such a time as this, nagapalamugnaw na ang iba nga Pentecostal, mga kauturan. And yet we are here on fire, mga kauturan. We are still enjoying the presence of the Almighty. Just because ara ang Diyos nag-raise ang golden scepter ya, mga kauturan. Now, when was the last time na nagpalapit ka, nag-ayo ka sa Diyos, that you have asked something na daw ka-imposible para sa imo, and yet you're here. And yet, He answered your prayers. When there are times na daw hindi ka worthy magpalapit sa iya, and yet He draw you nigh into His presence. And yet, what did you get, mga kauturan? Ginansa yung golden scepter para sa imo. Because He will favor you, mga kauturan. He will do something about your life, mga kauturan. There are things that God can do sa imo kabuhi. I remember the last time that I was here, which was 5 months ago. 5 months old akong bata, subong. I was alone, kay Mantiara sila sa ospital. And I'm happy man, kay ti kumplito kami subong. Even the kid is there. At that time, there was just one request nga gusto ko sa Diyos. Yeah, just save me, my kid, and my family sa sininga sitwasyon. Kay man ang bata, kritikal. Pag-labor ni Sister Denise Kabudlay. And yet, there was just one thing that I know, mga kauturan. Sa madamo, sing paminsaro nga nagasulod sa ulo ko. Sa damo-damo nga pagduwa-duwa, and yet, there's one thing nga nadumduman ko sa Diyos. There's still the God that sits on the throne. Oh, let me repeat it again.
nga kunang Diyos araw Japon sa trono mga kauturan. You have the right nga mag-ayong pabor mga kauturan, and your request will be granted mga kauturan. Because God is the God of love nga ginatawag. God is the God of mercy mga kauturan. Anybody here, mga kauturan, gusto panginanlanon sa Diyos? Anybody here, mga kauturan, may ginaayo sa Diyos, mga kauturan? Don't stop yourself, mga kauturan. Palapit ka sa Diyos, mga kauturan. You need to touch His golden scepter right now. Be in the inner courts of the living God. Woo! Ah, thank you, God. Oh, praise the living God. Woo, merciful Father. Come on. Come on, you need to worship Him, mga kauturan. Come on, you need something from God. You've got to go near to the throne, mga kauturan. You need something from God. Touch that golden scepter nga ginaalungay sa Diyos sa imo. Woo! God, we love you today. Come on, ask something from God today. I don't care whether you are sitting down o nagatindo. Ayo sa Diyos, something ang gusto mo. Pray something ang gusto mo. Sabdon sa Diyos, mga kauturan. Because God is the God of the impossible, mga kauturan. Many times you were betrothed, mga kauturan. You have been thrown a lot sa imo kabuhi. And you're here in the inner courts. You're here in the inner courts, mga kauturan. You still got that grace, mga kauturan. I don't care kung nakasala ka. I don't care kung nakapatay ka o naging addict ka. You still got the hope today. Woo! God. Come on, don't stop. For such a time as this, you need to touch God, mga kauturan. You need to worship God, mga kauturan. God is here today. And I believe, expect victories today, mga kauturan. God will pour out His Holy Ghost, mga kauturan. Somebody will receive the Holy Ghost, mga kauturan. Somebody will be healed. Somebody will be delivered. Somebody will gain favor today. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God bless us all, mga kauturan. Let us come to the altar, mga kauturan. Praise the Lord. In one accord, let us lift up the name of Jesus. In unity, dayawot ang Ginoo with all our heart, with all our soul, and with all our mind. Praise the Lord. Let us come. Praise Jesus.
Your Jesus is here. Reach out to Him. His presence is here. His visitation is here. Kaputa, hindi magpuli nga hindi ka kabuot sa Ginoo. And you will have whatever you desire. Oh, hallelujah. Praise God. Oh, crown. Jesus is in this room. Here right now. Here right now. Making this place I stand. Holy
see glory. Yes, I run inside throne room Oh, hallelujah. for you. The throne room is here. I bow. Enter into the throne room. He's calling us. He's calling us. We can now enter. Hallelujah. I run inside the throne room before you. I bow. Praise the Lord. The veil is torn, the doors fling wide. I see glory. Run into the throne room. Jesus is waiting for you. Praise the veil is torn, the doors fling wide. I see glory. Before you, I bow.
Your name, amen, stands above them all. Oh, we lift up the name of Jesus. All throne And dominions, all power. oh, we confess it. He is able. Lord Jesus is able. Above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, yes, stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name, what a great name! Stands above them all. Aren't you glad you have the name of Jesus? Is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, all thrones and dominions, all power and positions. Yes. Your name. Jesus, we exalt you, King of kings and Lord of lords. Oh, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, yes, oh, we cry holy. Creation cries, Lord, you're holy. holy. Your saints cry holy. Lifted high, holy, holy forever. Oh, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Oh, we love to praise you. Lord, we love to lift up your name. Jesus, we can just enter into your presence and stay in your presence, Lord, forever and ever and ever, oh God. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, yes, holy, holy, oh, holy is your name. Hear your people sing, holy To the King of Kings, Yes, Lord. Yes. We lift up the name. Ang pulong sa Ginoo nagatudlong sa aton nya kun magpalapit ta sa Ginoo pagod niya. Magpalapit ta sa Ginoo pabor ang ihatag sang Ginoo sa aton. When we touch the scepter sang hari, pabor ang ihatag sang Ginoo sa aton. Ang kinabangayo lang mapalapit kita kay pabor ang nagahulat sa diri mga kauturan. Huwag kami kabalo kung ano kadako ang pabor niya kilanlan nyo. Pero ang Diyos makasarang maghatag sang pabor para sa inyo. Church, hindi na magusik oras. Hindi na magusik oras. Bisan ano ba na ang mga yun yung hindi ihatag sa Ginoo. Pero mapalapit ka mo mga kauturan. Dalak, malapit ka mo di. Palapitanan. Bisan si likos ka man o wala. Lapit ka mo di. Pwede ka ayon sa Ginoo. Pwede ka luwason sa Ginoo. Pwede ka gaan obra sa Ginoo. It's time to touch the scepter of favor sang hari. Everybody, ang tanan ginaakda namon magpalapit. Kaya ang pabor sa Ginoo para sa inyo. I don't know what it is, but the favor of the Lord is for you. Sa tanan nga bagay sa inyo kabuhi ang Ginoo makasarang. Let us worship the Lord. Let us give Him the glory and the praise that He deserves, mga kauturan. And touch the scepter of the favor of the Lord. Let's sing a song to worship Jesus. Let's sing.
name, yeah, Favor be is the upon you. greatest. The Your blessing of the name Lord be upon you, son. stands above them all. Yes, he does. Yes, his name is All above. thrones and dominions, all powers and positions. Your Make a name sacrifice for the stands Lord. above them Give him the all. glory that he deserves. Your name is the lift up. No other name, no other name but the name of Jesus. All thrones, yes, yes. Hallelujah. Oh, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name
shameful sins and cleanse us. And now He is the rock, our victory. He is the strength at the time of will. Yes, He is the tower at the time of woe. Oh, He's the hope of Israel. He's the lion of the tribe of Judah. Jesus took our shameful sins and cleansed us, and now He is our victory. Yeah. He is the strength at the time of weariness. He is the tower at the time of war. Oh, He's the hope of Israel. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, shalom, yeah. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, shalom. Thank you, Lord. Let there be peace in Israel, oh God. Shalom, 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 Jerusalem. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, Jerusalem. Oh, shalom, shalom. Praise the Lord. Praise the name of Jesus. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, shalom. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Shalom, let us all shout. Let us all shout, I love you, Lord Jesus. I praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, praise the name of Jesus. Lord, in one accord, we worship you. We praise you. We give you honor. We give you thanks. Hallelujah. Our hearts overflow with joy, oh God. In one accord, let us move around and shake hands with everyone. Ako'y masaya, ikaw ba'y masaya?